Gusto ba ng alak, tiya? Nasa nang inumin ko aking pinakamamahal na tiya. Hoy, magtigil ka na nga sa kakainom mo. Ilang araw ka ng ganyan ah. Tiya, sige na. Bigyan mo ako ng alak. Gusto kong malunod. Lunod na lunod ka na nga buang ka. Kaya tumigil ka na, no? Tiya, sandali ah. May tanong ako sa'yo. Ah, ano na naman? Ano mo malalaman na wasak ang isang tao, ha? Ano? Kapag ang puso niya hindi na tumitibok para lumigaya. Alam mo kung ano yung ligaya? Ano bang pinagsasabi mo? Gaya. Yan yung pangalan ng kambing ni Mang Kepweng. Si Ligaya. Ay naku, Diyos ko, nakakaawa ka. Para ka nang nababaliw. Baliw sa kanya, tiya. Baliw na baliw sa kanya. Paano niya ako nagawang ipagpalit sa iba? Ha? Bakit? Eh paano hindi ka iiwan ni Ariela? Eh wala ka namang ginagawa sa buhay mo. Hindi ka naman nagtatrabaho. Hindi ka rin naman nakapagtapos ng pag-aaral. Sinong babae magkaka-interes na sa mga kahabang buhay? Grabe ka naman magsalita, tiya. Gwapo naman ako ah. Walang kwenta yung kagwapuhan mo kung wala ka namang pangarap sa buhay. Siya ang pangarap ko sa buhay, tiya. Hindi pa ba sapat yun? Ay, ewan ko sa'yo. Puro ka na kalokohan. Hindi ko na kaya, tiya eh. Palagi ko siyang naiisip kahit na anong gawin ko. Paano mawawala ang sakit na dulot niya? Paano ko siya makakalimutan, tiya? Eh, kailangan mo nang umusad. Isang buwang wala na kayo. Ah, Tiya, pwede po ba akong tulungan? ano? Anong gagawin ko para gumaan lang ang pakiramdam mo? Tiya, pwede mo bang alisin ang utak ko? Nang sa ganun eh, tuluyan ko na siyang makakalimutan. Sira ulo ka talaga, no? Kahit kailan. Puro ka na lang bakal ako, ha? Pinagpapalo ng matandang si Lita ang pamangkin ng hawak-hawak nitong libro. Puro salaglang naman ang nagawa ng lalaking si Brando. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, palagi na lang kasing wala sa sarili ang binata. Palaging lasing at hindi makausap ng maayos. Lahat ng iyon ay nangyayari dahil sa biglaang pang-iiwan sa kanya ng dating nobya na si Ariela. Buong akala kasi ng binata, si Ariela na ang kanyang makakasama habang buhay. Nagtrabaho siya ng nagtrabaho. Lahat ng sinasahod niya ay binibigay niya sa babae. Sinusunod niya ang luho ni Ariela na tipong wala nang natitira sa kanya. Kaya naman halos gumuho na ang kanyang mundo nang bigla itong umalis at naghanap ng iba. Mula noon, mas pinili na lamang ni Brando na maglasing nang sa ganon kahit na papaano ay nakakalimutan niya ang babae. Kung bakit ba kasi sa akin ka pa iniwan ng mga magulang mo? Ang sakit mo sa ulo. Tumayo ang binata at pipikit-pikit pa ang mga matang humarap sa kanyang tiyahin. Kumapit ito sa lamesa para hindi tuluyang bumagsak. Ibig bang sabihin, napapagod ka na sa akin? Iwan mo na rin ako, kagaya ng mga tao sa paligid ko. Kagaya ni Ariela. Inotel, paano naman kita iiwan kung wala namang ibang mag-aasikaso sa'yo? Anong tingin mo sa akin? Masamang tao? Kahit na masakit ka sa ulo, hindi kita kayang pabayaan. At saka isa pa nangako ko sa mga magulang mo na ako ang tatayo mong magulang hanggang sa makalaya na sila. Kaya ikaw, Brando, umayos ka naman. Ayusin mo ang buhay mo. Dahil nahihirapan din akong makita na ganyan. Para hindi mo ako nakikitang nahirapan, tiya. Ganito ang gawin mo. Pikit ka. Ha? Tuluyan ang bumagsak ang binata sa sobrang kalasingan.
Hinigayon ni Manang Lita sa kanilang katre. Agad namang humilik ang binata. Napapailing na lamang si Manang Lita habang pinagmamasdan ng sabog na itsura ng kanyang pamangkin. Kinagabihan, nagising si Brando dahil sa ingay na naririnig niya sa labas ng kanilang bahay. Nangingibabaw ang boses ng kanyang tiyahin. Medyo nasa katinoan na siya noong mga oras na yon dahil sa haba ng kanyang tinulog. Sapat na para maalala na numero 1 tsismosa pala si Manang Lita sa kanilang lugar. Nakahawak pa sa ulo ang binata nang pilitin itong tumayo. Napatukot siya sa lamesa nang makaramdam ng kaunting hilo. Ang bira naman. Hapon na, tsismisan pa rin ang inaatupag. Buti naman, gising ka na. Uy, wisit ka. Ginulat mo ko. Ngayon lang kita nakita ulit na medyo matino ah. Nawala na ba tama ng alak sa utak mo? Nahihilo pa nga rin ako eh. Luto ka nga ng may sabaw. Hoy, wag mo ko tusan ha. Pagod ako kakabantay sa bakery natin. Ikaw, kailan ka titino para masamaan mo na rin ako sa bakery? Bakit ba kasi hindi na lang kayo humanap ng magbabantay? Maghanap na talaga ako. Nauumay na ako kaharap yung mga tinapay araw-araw eh. Ikaw, wala ka bang balak? Negosyo ng mga magkulang mo yun, di ba? Hindi ka ba natatakot na baka balang araw ang kinin ko yung bakery na yon? Sa itsura mo, mas mukha ka pang ikaw ang inaagawan kaysa nang aangkin eh. Sabay na napalingon na magpinsan sa labas. Kita nila si Manang Lita na laban sa pakikipagpalitan ng mga nalalamang tsismis. Ano na naman ba pinag-uusapan nila? Aga-aga ang iingay. Umayos ng pagkakaupo si Randy at pinatong pa ang 2 paa sa dulong bahagi ng katre. Narinig ko kanina, may manananggal daw na namataan sa sagingan eh. Ha? Manananggal? Totoo ba yan? Bakit ako tinatanong mo? Doon ka kina mama magtanong. Kapala muna ng pera. Bibili ako Nang alak. Diyan ka magaling. Hindi pwede. 1 buwan na kitang binibigyan. 1 buwan na rin nababawasan ng kita ng bakery. Ay nako, bahala ka sa buhay mo. Uy! Randy! Saan ka pupunta? Sa bakery. Umuwi lang naman ako rito para tumae. Nakita ko mukha mo kaya patay na ako. Uy! Pahingi mo ng pera! Ay nako, mag-move on ka na, pinsan. Hindi na babalik si Ariela. Tandaan mo, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi na babalik sa iyo yon. Pinagsasabi mo. Naglakad na palayo ang pinsan ni Brando na si Randy. Hindi na niya yun napilit pa na bigyan siya ng pera na lagi naman niyang ginagawa. Iiling-iling na uminom na lamang ng tubig ang binatang si Brando. Kinalkal niya ang kanyang bag pero puro barya na lang ang natira doon. Lumabas siya ng kanilang bahay. Nagbabaka sakali siya na may madaanan na nagiinuman ng mga kakilala. Wala na siyang pakialam kung anong alak pa ang nasa lamesa. Ang mahalaga lang sa kanya ay maramdaman niya ulit ang espiritu ng alak sa kanyang katawan. Napatigil siya sa paglalakad nang makita ang babaeng si Ariela na nakatayo sa kanto. Nabighan siya sa kagandahan ng dating nobya. Lalapitan niya sana yon para kausapin pero napatigil siya nang makitang may lumapit na lalaki sa dalaga. Ari. Nakahawak pa siya sa kanyang dibdib. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Uy, aray, sakit. Hapdi, pighati, dalamhati, ouch, akirot at wasak. Uy, para kang tanga. Ano bang ginagawa mo sa likuran ko? Akala ko ba papunta ka sa bakery? Papunta? Di ba dito yung daan? Ang daan patungo sa napakasakit na tanawin. Hoy, tumigil ka, sasapakin ko yung mukha mo. Siyang asar pa ha?
Tayong pinsan lang. Magtino ka kasi. Maging matino kang tao. Sigurado ko, kapag nakita ni Ariela na matino ka na, manghihinayang yan. O sige na, alis na ako. Kakausapin ko pa yung mga harina sa bakery. Akala ko, ako lang yung siraulo. Ito rin pala. Naglakad ng palayo ang pinsan niyang si Randy. Pagtingin niya mula kay Ariela, ay nakita niyang sumakay na yon sa motor kasama ang lalaki. May halong sakit pa rin siyang nararamdaman noong mga sandaling yon. Kaya naman, nilibot niya ang kanilang lugar. Naganap siya ng mga nag-iinuman. Sa dulong parte ng kanilang baryo, natanaw niya ang grupo ng mga tatay na hindi naman niya kilala. Dali-dali siyang lumapit sa mga yon. Hindi na siya nagdalawang isip na kapala ng kanyang muka. Pwede ba akong makiinom? Iniwan kasi ako ng babaeng mahal ko eh. Masakit ang puso ko. Pwede ba? Hindi nagsalita ang mga tatay. Tumango lang ang mga yon. Agad namang tinungga ng lalaki ang isang baso. Wala nang pakialam si Brando kung ang mga taong kainuman niya ay kilalang adik sa kanilang baryo. Ang mahalaga na lamang sa kanya ay malasing at pansamantala na namang makalimot. Makalipas lang ang ilang minuto, agad na nakaramdam ng pagkahilo si Brando. Nakakatatlong baso pa lang siya, pero iba ang tama ng alak sa kanya noon. Tawa siya ng tawa kahit wala namang nakakatawa. Kung ano-anong weirdong bagay na rin ang kanyang naiisip. Kung hindi natutulog ang Diyos, ibig sabihin puyat siya. Nagtawanan ng mga kainuman niya. Kitang-kita ang epekto ng droga na pasimpleng hinalo sa inumin ni Brando. Walang kamalay-malay si Brando na nasa ilalim na pala siya ng pinagbabawal na gamot. Kaya naman, hindi pa man nakakarami ng inom, tumayo na siya para humanap na naman ng kakaibang trip. Oh, paano? Alis na ako Ang hihina niyong uminom eh. Teka, ikaw, bakit mukha kang pasa paningin ko Isa kang talampakan na naganyong tao Na may mga kalyo pa? Tawa lang ng tawa ang mga tatay na naroon. Nang magsimula na ring maglakad si Brando, biglang pumasok sa isipan niya ang manananggal. May kung anong pumasok sa kokote niya na pumunta sa sagingan. Gusto niyang makita ang manananggal. Gusto niyang malaman kung papaano nahahati ang manananggal. Nahati siguro yun ng patagilid. Narating ni Brando ang sagingan. Malakas ang kanyang loob dahil sa karga ng ipinagbabawal na gamot. Kaya naman kahit madilim ay walang pakialam ang lalaki. Sinusuntok-suntok niya pa ang mga puno ng saging na nadadaanan niya. Pagkatapos ay bigla-bigla na lang tatawa na parang siraulo. Mga ilang sandali lang nakarinig na siya ng boses ng isang babae na parang nahihirapan. Agad niyang hinanap ang boses sa kaisipang yun ng manananggal. Madapa-dapa pa ang lalaki. Tumama ang ulo niya sa katawan ng puno pero parang wala siyang nararamdaman. Gumapang na lamang si Brando. Mga ilang sandali lang, narating na niya ang kinaroroonan ng kalahati ng katawan ng manananggal. Dahil sabog, parang normal lang sa kanya ang bagay na yun. Wala siyang nararamdaman na kahit kaunting takot. Aba, okay Sa bewang ka pala nahati. Akala ko sa leeg Lumapit ang lalaki sa ibabang parte ng manananggal. Kita niya pang gumagalaw-galaw ang mga bituka ng aswang. Sa hindi malamang dahilan, may pumasok na kalokohan sa utak ng sabog na si Brando. Umupo siya sa harapan ng manananggal. Hinuha niya ang paa ng manananggal at kiniliti ng maraming beses. Tingnan na lang natin kung hindi ka pa bumalik. Sa halip na bumalik ang kalahating katawan ng aswang,
Sinipa siya nito sa mukha. Nakaramdam ng galit si Brando. Kinurot-kurot niya ang tuhod nito. Aba, loko. Brutal ako magalit, ha? Hindi pa ito nakontento. Hinila-hila niya ang buhok sa binti ng manananggal. Ano, ha? Masakit, ha? Oh, eto. Kakalbuin ko tong balahibo mo sa binti mo, ha? Pero sinipa lang siya sa ulo at sa muka. Sa puntong yon ay napuno na si Brando. Naubusan na siya ng pasensya. Kumuha siya ng bato sa paligid. Papaluin na lang sana niya ang paa ng manananggal, pero bigla na namang may pumasok na kalokohan sa isipan niya. Napalunok siya ng laway dahil sa pagkasabik. Sa lakas ng tama ng droga kay Brando, naisip niya ang pinakanakakadiring bagay na pwedeng magawa ng isang tao. Pero si Brando, naisip niya yon sa manananggal. Marahan siya ulit lumapit sa ibabang bahagi ng katawan. Unti-unting umarko ang ngiti sa kanyang mukha. Dahil sa kanyang naiisip, nabura na ang kanyang inis. Napalitan ng pagpapantasya. Pasensya ka na kanina, ha? Hindi ko naman sadya, eh. Ano, bati na tayo, ha? Marahan niyang hinawakan ng kaliwang pisngi ng puwet ng manananggal. Parang siyang tanga na kinikilig-kilig pa. Halos mapunit na ang bibig niya sa kakangiti ng malapad. Ilang sandali lang, sinimulan niya na ang kanyang gustong gawin. Sinisipa-sipa pa siya ng manananggal nung una. Pero kalaunan ay hindi na rin yun pumalag. Sa mga pagkakataong yun, walang kamalay-malay si Brando sa sagingan. Mas halimaw pa siya kaysa sa manananggal. Mas masahol pa siya sa pagiging demonyo ang takbo ng kanyang utak. Mahihiya si Satanas sa sobrang kasamaan na ginagawa niya. Makalipas ang ilang minuto, narating niya ang langit-langitan kahit hagdanan ng demonyo ang kanyang ginamit. Napaupo ang binata sa gilid nang ngingiti-ngiti pa. Anong klaseng feeling to? Feeling ko, ang sarap. Ito ba ang tinatawag nilang heaven of pleasure? Agad na umalis si Brando sa sagingan matapos magawa ang kanyang gusto. Sobrang saya ng lalaki. Tawa siya ng tawa kahit na wala namang matinong dahilan. Habang naglalakad, pinagsasasapak niya ulit ang madadaanan na puno ng saging. Pagdating naman niya sa kalsada, bigla na lamang siyang gumitna roon. Pagmamayari ko ang mundo! Akin ang mundo! Sumama kayo sa akin! Dadaling ko kayo sa mundo ko! Pero, hindi kasama si Ariela, ha? Charot! Hala, pamangkin ni Lita yan, di ba? Oo nga, baliw na yata yan. Eh bakit nauna yung short niya bago yung brief? Dahil ako, si Super Brando! Natakot ang tatlong ginang at nagmamadali ng maglakad paalis. Walang humpay na tawa lang ang ginawa ni Brando. Maya-maya lang ay umupo na siya sa gilid. Sa sobrang sabog sa droga, hindi lamos niya sa muka ang putik. Humiga siya sa pag-aakalang nakarating na siya sa kanilang bahay. Sobrang haba na naman ang tulog ni Brando. Hindi niya alam kung ano pa ang mga ginawa niyang kalokohan. Wala na siyang maalala. Basta pagkising niya, 3:00 na ng hapon. Hinang-hina ang lalaki. Pinagpapawisan ng malamig. Gutom na gutom siyang bumangon at lumabas ng kwarto niya. Pag-upo niya sa harapan ng lamesa, naroon si Manang Lita at ang pinsan niyang si Randy. May tinapay na nasa gitna ng hapagkainan at isang malaking bote ng soft drinks na kalahati pa lang ang bawas. Seryosong nakatingin sa kanya ang dalawa. Sa mga sandaling yon, bumalik na ang katinoan niya. Ano na naman ba? Bakit ganyan kayo makatingin, ha?
Gutom ako. Huwag kayo makulit ha. Wala ka naalala sa mga katarantaduhan na ginawa mo? Ha? Natulog na nga lang ako maghapon eh. May ginawa na naman ako. Gusto mo ba isa-isain ko, Insan? Sige. Bigla kang pumasok sa bakuran nila Aling Pising. Yung mga bagong laban na sinampay nila, pinagkukuha mo. Tapos, nilagay mo sa planggana. Ang sabi mo, lalaban mo ulit. Tapos, yung kanin nila Mang Toto na kaluluto pa lang, gusto mong isangag. Ayun, nakipag-away ka sa kanila. Sa tricycle naman, sabi ng mga driver doon, nagpapatid ka raw sa dulo ng walang hanggan. Tapos, yung manok ni paring Topper, pinalangoy mo sa drum. Si Aling Donita, yung lola ni Arnold, hinamon mo ng tuwan. Sira ulo ka ba? Naka-wheelchair na yun eh. Ha? Ginawa ko lahat yon? O wag ka muna magsalita, meron pa. Ha? Meron pa? Pumunta ka sa barangay. Tinanong mo si Kapitan kung sinong nagpalaki sa kanya. Kasi, sabi mo, bakit hindi siya lumaki? Hindi mo rin pinalampas yung napadaan lang na pilay sa kanto. Inagawan mo na suklay. At higit sa lahat, pinagkalat mo na may nangyari sa inyo ng manananggal. Lahat ng yan ginawa mo sa loob lamang ng isang gabi. Grabe ka! Nakanganga lamang si Brando habang nakikinig sa mga sinasabi ng pinsan. Kahit na anong gawin niyang pag-alaala, hindi niya mabalikan sa isip ang lahat ng sinabi ni Randy. Wala talagang natitirang memorya sa kanya. Maliban na lang noong umupo siya sa inuman ng mga tatay na adik. Grabe. Wala akong maalala eh. Wala kang maalala, buisit ka? Galit na galit ang mga tao sa'yo tapos wala kang maalala? Ponyemas ka talaga. Sumasakit ang ulo ko sa'yo, ha? Puro ka nalang problema. Kung gusto mong sirain ang buhay mo, huwag mo kaming idamay. Dahil kami, gusto naming mabuhay ng maayos. Kung ayaw mo na matinong buhay, may lumayo ka sa amin. Nakakapagod ka na eh. Nagulat si Brando nang tuluyan ng sumabog sa galit si Lita. Nanibago siya roon dahil kilala niyang mahaba ang pasensya nito sa kanya. Sa lahat nga ng kamag-anak niya, para sa kanya, ayun na ang pinakamabait. Pero ibang-iba ang tiyahe niya noon. Kaya naisip niya na baka totoo ngang gumawa na naman siya ng mga katarantaduhan. Nag-walkout ang ginang dala ang soft drink sa tinapay. Naiwan si Randy na nakasandal sa upuan at sa lubong ang kilay na nakaharap sa kanya. Wala talaga akong maalala, Insan eh. May ginawa akong ganun. Tumingin sa kanya ng seryosong lalaking si Randy. Tumitig yun sa mga mata ni Brando. Insan, magsabi ka nga ng totoo. Nagdroga ka ba kagabi? Ha? Sira ulo ka ba? Bakit naman ako? Ha? Napatigil si Brando nang maalala ang mga nakainuman. Sa kanya lang napagtanto na mga adik nga pala ang mga nakasama niya nung gabi. Ano? Umamin ka? Nag-inom ako kagabi dun sa dulo. Saang dulo? Dun sa dulo. Sa mga adik. Sira pala ulo mo eh. Alam mo ng adik yung mga yun. Bakit ka napag-inuman dun? Ay, di ko alam. Basta, palagay ko may hinalo sila sa iniinom ko eh. Hinampas ni Randy ng malakas ang lamesa. Dismayado yun sa kanya. Kulang na nga lang ay sapakin siya nito bigla. Kaya naman pala para kang tanga eh. Kung ano-anong mga ginawa mo. Pero ang mas kumakalat sa baryo ngayon ha, ay yung sinabi mo sa kanila na may nakatali kang manananggal. Putya, sinabi ko talaga yun? Alangan naman ako. Sino bang sabog? Hindi. Wala akong ginawang ganun. Naku, bahala ka nga sa buhay mo. Sa ginawa mo, lalong na turn off sa'yo si Ariela. Alam ba kung anong sabi niya sa'yo? Ha? Ano? Trash! Isa kang trash! Basura! Natahimik si Brando. Kahit isang salita lang yon, sapat na yon para makaramdam na naman siya ng sakit.
Sa mga oras na yun, pinagsisisihan niya ang mga ginawa niya. Mas lalo siyang napraning kapag iniisip niya kung ano ang mga mas malalang nagawa niya. Oh, saan ka na naman pupunta? Sa bakery, magsasara muna ako. Penging pagkain. Abay, kumuha ka sa kusina, no? Hindi mo ako utusan para pagsilbihan pa kita. Bumuntong hininga na lamang si Randy at tumingin sa kanya ng seryoso. Kapag hindi mo pa inayos ang buhay mo, iiwan ka na ni Mama. May naalok na trabaho sa kanya sa bayan. Stay in. Kung gusto mong samahan ka pa rito ni Mama, abay, ayusin mo ang buhay mo, ha? Brando, patanda na nanay ko. Mas inaalagaan ka pa niya ngayon kaysa sa akin, eh. Tapos ikaw, binabaliwala mo lang. Ano? Natatawa ka pa. Naiwang tamimi ang binatang si Brando. Hindi na niya nagawa pang sumagot sa pinsan niya. Alam din naman niya kasi na tama ang sinasabi nito. Nainis siya sa sarili. Nagsisisi siya sa mga araw na sinayang niya nang dahil lang sa isang babae. Kahit hinang-hina, pinilit niyang tumayo. Pumunta siya sa kusina at kumuha ng pagkain. Para siyang mabangis na hayop kung kumain. Gutom na gutom siya dahil hindi naman siya kumakain ng tama. Gabi na nang maisipan ni Brando na hanapin ang tiyahin niya sa labas. Gusto niyang humingi ng paumanhin sa mga nagawa niya. Habang naglalakad sa gilid ng daan, meron siyang nakabanggaan na babae. Bahagyang napatras ang babae. Mabuti na lamang ay nahawakan yun ni Brando sa kamay kaya hindi natumba. Ay, naku, pasensya na miss ha. Hindi ka kasi tumitingin sa dinaraanan mo eh. Ikaw kaya nakayuko. Ako pa sinisi mo. Ramdam ni Brando na galit at masungit ang babae. Kaya naman naisipan na lamang niyang magpakumbaba. Ayaw na rin naman niyang dagdagan pa ang problema ng kanyang tiyahin. Ako ba? Ay, pasensya na kung hindi kita nakita. Medyo nahihilo kasi ako eh. Sa susunod, tumingin ka sa dinaraanan mo, ha? Buti sana kung ang bango-bango mo, may alak ka. Hindi ka yata naliligo eh. Uy, naligo ako nung nakaraan ha. Pero mamaya maliligo ako ulit. Diyan ka na nga. Pinagmasdan ni Brando ang babaeng papalayo. Nagsalubong ang kilay niya nang makita ang palda ng babae. Hindi niya alam pero parang pamilyar sa kanya ang palda. Wala lang siyang ideya kung saan niya yun nakita. Parang nahawakan ko na yung palda na yun eh. Saan ko ba yung nakita? Nakahawak pa ang lalaki sa kanyang patubo pa lamang na balbas. Pinagpatuloy na lamang niya ang paglalakad. Nakita niya ang kanyang tiyahin na may kinakausap na tao. Narinig niya na humihingi ng dispensa si Aling Lita. Palagay ni Brando, isa ang taong yon sa nagawan niya ng kalokohan. Pagkatapos mag-usap, agad niyang nilapitan ang kanyang tiyahin. Hindi sana siya nito papansinin pero hinarangan niya ang daraanan nito. Wala akong pera dito. Kaya wala akong may bibigay na pambili ng alak mo. Hindi naman ho ako hihingi ng pera, tiya. Gusto ko lang sanang humingi ng paumanhin sa mga naidulot kong kahihiyan sa inyo. Ay, wow! Nilalagnat ka yata. Epekto ba yan ng pagiging sabog mo? Iba talaga ang tama, ha? Tiya naman eh. Seryoso ko. Sorry na, pangako. Magbabagong buhay na ako. Aayusin ko na buhay ko. Hindi na ako magiging gago ng dahil lang sa isang babae. Tiningnan siya ng ginang na parang nagdududa pa sa kanya. Bumuntong hininga na lamang ang ginang. Hindi ka dapat sa akin humingi ng tawad. Doon ka humingi ng tawad sa mga taong ginambal at binwisit mo. Pangako, hingi rin ako ng tawad sa kanila. Pero, tiya, nakikiusap ako. Huwag ka nang umalis. Magpapakatino na ho ako. Umalis? Baliw ka na naman ba? Bakit ako aalis? Di ba may nag-aalok na trabaho na stay-in sa inyo sa bayan? Sira ulo! Wala! Saan mo naman narinig yan? Napakamot sa ulo si Brando nang maalala na naisa na naman siya ni Randy. Ganun pa man,
Panatag na ang kanyang kalooban na hindi mawawala sa tabi niya ang tiyahin. Brando, matanda na ako ha. Gusto ko makita kang maayos at maunlad bago man lang ako mawala sa mundong ito. Kaya sana naman umayos ka na. Bakit? Mamamatay na po ba kayo? May sakit po ba kayo? Buang! Wala! Ang kipot talaga ng utak mo, no? Kakaalak mo yan eh. Sabay silang napalingon sa gilid nang marinig nilang may mga natatarantang tao. Nang tanungin ni Aling Lita ang kumari niyang tsismosa rin, sinabi nitong nakita ng mga tao ang isang manananggal. Malapit daw sa sagingan at papunta sa barangay. Galit na galit daw ang aswang. Diyos ko, yan na nga ba sinasabi ko eh. Tiya, totoo ba talaga yung manananggal na yan? Di ba nga, pinagkakalat mo pa na may nangyari sa inyo ng manananggal? Tara na nga't makauwi na. Baka mamaya ay maabutan pa tayo rito sa labas. Nagmamadaling umuwi ang dalawa sa kanilang bahay. Sakto naman na kauuwi lang din ni Randy sa mga pagkakataong yon. Maging ang pinsang yon ni Brando ay nababahala rin. Baka sa mukha nito ang kaba. Ma, nakita ko yung manananggal na nasa tapat ng barangay kanina. Nanlilisik ang mga mata niya. Nakakatakot. Diyos ko, Panginoon. Bakit ba nagkaroon ng aswang dito sa baryo natin? Isara na ninyo ang bintana. Ikandado na maigi mga pintuan, ha? Bakit naman kasi tayo matatakot eh? Wala naman kayong ginawang masama sa aswang na yun, di ba? Kahit naman sino pwedeng kagatin ng manananggal. Kakainin niya kung ano ang gusto niya at kung sinong gusto niya kainin. Brando, sigurado ka bang gawa-gawa mo lang yung mga nangyari sa inyo ng manananggal? Baliw ka ba? Malamang, sabog lang ako nun, kaya ako sinabi yun. Hindi ko nga maalala na sinabi ko yun eh. Baka ikaw yung hinahanap ng manananggal. Oh, bakit ako? Mukha kang tanga eh. Hay, tumigil na nga kayo dyan. Mabuti pa manahimik na kayo. Baka mamaya marinig na may tao dito sa atin naman siya tumigil. Manahimik na kayo. Umupo na lamang si Brando sa katre at sumandal. Binuklat na lamang ng babae ang libro na may nakaipit na pera. Oh, akin na yan. May pera ka naman pala, tiya eh. Penge! Tinakpan ni Randy ang bibig ni Brando nang marinig nila ang pagaspas ng pakpak sa labas. Sinyalis yun na malapit na sa kanilang bahay ang manananggal. Halos hindi na makahinga si Brando sa pagtatakip ni Randy ng bibig nito. Pero walang pakialam si Randy. Mas gugustuhin pa nitong hindi makahinga si Brando kesa malapa sila ng manananggal. Marahang sumilip si Aling Lita sa pintuan. Sinarado nito agad nang makitang nasa tapatan nila ang manananggal. Ano ba? Alis kamay mo? Ang baho-baho eh. Grabe naman oh. Koy, tarantado ka. Huwag ka maingay. Nanahimik na lamang si Brando. Naramdaman na lamang nila na parang may mabigat na sa kanilang bubungan. Doon na rin nila naririnig ang malalakas na pagaspas ng pakpak. Hindi gumagalaw ang tatlo. Wala silang ginagawa na maaaring makalikha ng ingay. Huminga ng malalim ang mag-ina. Habang si Brando naman ay napapakamot na lang sa ulo habang nakikisama sa dalawa. Makalipas ang halos 10 minuto, naramdaman nilang umalis na rin ang aswang. Parang nabunutan ng tinik sa lalamunan ng mag-inang Randy at Lita. Nakahawak pa sa dibdib ang ginang. Habang si Randy naman ay dali-daling lumaklak ng tubig sa sobrang kaba. Tumayo si Brando at kaswal na lumapit sa bintana. Binuksan niya yun at sumilip sa labas. Wala na. Huwag na kayo matakot. Ikaw, bakit hindi ka natatakot? Kasi tiya, hindi naman talaga nakakatakot ang manananggal eh. Kapag nakita mo ng harapan ng manananggal, baka maihi ka pa sa short mo eh. Oo na. Wala na nga siya eh. Kaya huwag na kayong kabahan. Tara, kumain na tayo para... Walang kakain. Ha? Wala munang kakain. Gusto ko makasiguro na nakaalis na yung manananggal sa baryo natin. Tiya naman, nagugutom na ako eh. Natatakam na tumingin si Brando sa mga pagkain nakahain sa lamesa.
Kahit gusto na niyang lantakan ng mga yon, hindi niya magawa dahil nakabantay din naman si Randy. Oh, narinig mo naman, di ba? Wala munang kakain. Grabe, kainis naman. Dito na muna kayo. Pupuntahan ko lang yung mga kumari ko. Titingnan ko kung nasaan na yung manananggal. Lumabas ng bahay si Lita. Padabog namang umupo sa harapan ng lamesa si Brando. Masama ang tingin sa kanya ni Randy na parang hindi galing sa pagkakasindak sa manananggal. Delikado ba talaga yung manananggal na yan? Ngumisi si Randy. Uminom ulit ito ng tubig bago nagsalita. Akala ko rin nung una, wala lang niyang aswang na yan eh. Pero dahil natural na matalino at mapanuri ako, nagbasa-basa ako. Hinampas ng malakas ni Randy ang lamesa na kinagulat naman ni Brando. At malaman ko, kumakain pala sila ng mga laman ng tao. Karne ng tao. Karne mo. Oo. Mapanuri ka tapos yan lang ang nalaman mo? Nagugutom na ako, no? Pwede na ba akong tumikim? Kahit na nag-aan yung tao rin sila. Baka hindi mo alam ha. Nakaharap mo na pala ang aswang eh. Ang manananggal. Ang corny mo naman manakot. Ilang minutong nakipagtitigan si Brando kay Randy bago makabalik ang kanyang tiyahin. Nang sa wakas ay sinabi ng ginang na nakaalis na ang manananggal, nagsimula na rin silang kumain. Habang gising na gising ang buong baryo dahil sa takot na dinulot ng manananggal, tamang higa lang si Brando sa kanyang kwarto habang nagtitinga. Nakatingin lamang siya sa kisame nang biglang may pumasok sa kanyang utak. Parang may naalala siya na senaryo sa gubat, partikular sa sagingan. Teka, nagpunta ba ako sa sagingan? Bakit parang may naaalala ko ron? Bumangon siya at sandaling nag-isip ng malalim. Pilit niyang inaalala kung ano ang nangyari sa sagingan. Pero bigla lang sumakit ang kanyang ulo sa kakaisip nito. Tinuon na lamang niya sa iba ang kanyang atensyon. Inisip na lamang ni Brando kung papaano nga sisimulan ang matinong buhay. Masasabi niya na sa mga nangyayari sa kanyang buhay, nakakalimutan na rin niyang paunti-unti ang babaeng si Ariela. Kinabukasan, maagang nagising si Brando. Dahil wala pa naman siyang naiisip na a-apply ang trabaho, naisipan na lang muna niyang pumunta sa kanilang bakery na nasa baryo lang din naman nila. Nagulat pa si Randy nang makita siyang nasa labas. Agad na lumapit sa kanya ang pinsan at nagdududa kung bakit siya naroon. Uy, totoo ba ito? Sa loob ng maraming buwan, ang tagapagmana ng bakery na ito ay nandito? Hindi pa ako nananaginip ha? Hoy, tumigil ka nga, ang OA mo. Uy, bakit ka nga nandito? Wala akong mapapairam na pera ha? Wala pang benta. Kung gusto mo, kumain ka na lang ng tinapay. Ano ka ba? Nandito ako kasi gusto kong magbantay. What? Dito sa bakery, magbabantay ka? Ay hindi, baka sa morgue. Siyempre dyan, no? Pero wag kang aalis ha, turuan mo ako. Uy, nakasingot ka siguro ng usok ng gulong hindi kaya usok ng katol. Pero, di bale, samahan mo ako para may katulog naman ako dito. Sabay na pumasok ang dalawa sa bakery. Isa-isang tinuro ni Randy ang mga dapat gawin at nakuha naman kagad yun ng binata. Habang nagbabantay ang dalawa, nakita ni Brando ang pamilyar na mukha ng babae na nasa labas. Kilala mo ba yung nasa labas? Bago mong syota? Uy, hindi ang pangit niyan Eh bakit parang masama akong makatingin sa'yo? Ayan yung nakabanggaan ko sa daan nitong nakaraan. Ah, kaya pala. Nagsorry ka ba? Oo naman, no? Muling tiningnan ng dalawa ang babae sa labas pero laking gulat nila nang makitang wala na yun doon. Nagtaka sila kaya lumabas din sila para tingnan. Pero hindi na talaga nila nakita. Hindi man pinahahalata ni Brando pero nakakaramdam siya ng kaunting kaba sa kung paano siya tingnan ng babae.
Mabilis na lumipas sa mga sandali. Sumapit na ang kinagabihan. Oras na para isarado ang kanilang bakery. Grabe, nakakapagod pala no? Napagod ka pa nagsusukli ka lang naman. Pagkatapos nilang maisara ang bakery, ay naglakad na rin sila pauwi. Pasipol-sipol pa si Brando habang nakapasok ang kamay sa magkabilang bulsa. Hindi nagtagal ay nakarating na rin sila sa kanilang bahay. Nasa bakuran pa lamang sila ay nakaramdam na ng kakaiba ang magpinsan. Nagkatinginan sila nang mapansin na parabang may ibang tao sa loob ng bahay. Nagmamadali silang pumasok. Naabutan nila si Aling Lita na nakaupo. Habang kaharap nito ang mga taong hindi nila kilala. Ang tanging namumukhaan lamang ni Brando doon ay ang isang babae na nakakairita ang mukha. Yun ang babae na nakabanggaan niya sa daan. Ama, ano to? Sino tong mga Biglang sinarado ng isa sa mga yun ang pintuan. Huwag niyong subukan na sumigaw o magingay. Kung ayaw niyong may masaktan. Sandali lang. Ano ba to? Kidnap? Hostage? Uy, wala kaming pera. Ikaw? Ikaw yon? Ako? Oo, ako yung nakabangga sa'yo. Pero bakit kailangan pang umabot sa ganito? Nagsorry naman ako sa'yo Nagsumbong ka pa sa papa mo? Nagkukunwari ka pang walang alam? Rosa, tama na yan. Naglakad ang matandang lalaki palapit kay Brando. Napatingin si Brando sa matanda. Hindi naman yun mukhang mayaman, pero hindi rin naman mukhang mahirap. Pagtingin nila sa iba pa, simple lang din ang datingan. Isa lamang ang napansin ni Brando sa mga yon. Lahat ng yon ay mapuputla. Parang hindi nadadaluyan ng dugo. Ikaw ba si Brando? Oo, ako yun. Ikaw, sino ka ba? Bakit nandito kayo sa bahay namin? May nalalaman pa kayong pasara-sara ng pinto Panagutan mo ang anak ko. Nagulat ang magpinsan sa sinabi ng matandang si Rogelio. Pareho silang walang ideya sa pinagsasabi nito. Kanina pa sila rito at sinasabing nabuntis mo raw ang anak niya. Yan yung babaeng yan. Tumawa ng malakas ang binata, pero seryoso lang ang mga nasa harapan nila. Hindi makikitaan ng kahit na anong pagbibiro sa muka. Unti-unting sumeryoso si Brando nang makitang tila nanlilisik na ang mga mata ng matanda. Seryoso ba to? Paano ko mabubuntis ang babaeng yan? Ang pangit niyan. Hindi ko naman niya kilala. At saka, nakabanggaan ko lang naman yan sa daan Hindi naman nakakabuntis yung pagbabanggaan, di ba? Totoo ngang wala kang pakialam matapos mong pagsawaan ang lower body ng anak ko. Wait, what? Lower body? Ayun. Ewan ko rito. Mawalang galang na Pero sino ho ba kayo? Hindi sino, kundi ano. Ano pala kayo? Munti ka nang matumba si Brando nang makitang nagbagong anyo ng mga yon. Namula ang mga mata nito at nangitim ang mga labi. Humaba rin ang mga kuko at tenga. May isa pang naglabas ng mahabang dila. Diyos ka, Panginoon! Anong klaseng tao ba kayo? Napakapit si Lita sa anak na si Randy, habang si Brando naman ay napapasiksik na lamang sa sulok ng bahay. Hoy! Ano kayo? Mga aswang ba kayo? Akala ko hindi mo pa malalaman Anong kailangan nyo sa amin? Bakit kayo nandito? Kakainin nyo ba kami? Mga bulok naman namin Puro kami may sakit. Yan si Tia, may putok sa kilikili yan. Si Randy, may buni yan sa singit. Ko naman, may kulugo sa tumbong. Wala akong pakialam kung ano pang sakit meron ka. Hindi kami interesado sa laman ninyo. Nandito kami para sabihing panagutan mo ang anak kong si Rosa. Ko? Panagutan? Anong pinagsasabi mo? Hindi ko nga kilala yan Ikaw yon, malakas ang kutob ko. Tsaka ikaw na mismo ang nagkalat sa mga taga-baryo ninyo, di ba? Hindi ko talaga kayo maintindihan. Habang wala ako, naramdaman ko may gumagalaw sa akin. Tapos, nakaramdam... Sandali nga.
Wala ka tapos naramdaman mong may gumagalaw sa'yo? Sabog ka ba, miss? Manahimik ka muna. Nagpapaliwanag pa ako eh. Kapag hindi mo tinikom ang bibig mo, yayariin ko yung tiya at pinsan mo. Napilitang manahimik si Brando. Kahit nakakaramdam ng takot ay pinilit na lamang ni Brando na tingnan ng babaeng nasa harapan niya. Paramdam ako ng kakaibang sarap. Nung una kinukurta ko. Tapos hinihila ang buhok ko sa binti. Tapos mga ilang sandali lang, nararamdaman ko na yung kiliti. Tapos saka ko na lang nalaman na may gumalaw sa akin nang bumalik na ako. Teka. Pwede ba ipaliwanag mo sa akin kung ano ka? Isa akong manananggal, no? Brando, di totoo yung pinagkakalat mo na may nangyari sa inyo ng manananggal? Ano? Sa hindi mapaliwanag na dahilan, unti-unting nagkaroon ng alaala si Brando nung gabing yon. Naalala na niyang pumunta na siya sa saningan. Pagkatapos ay may nakita siyang kalahating katawan na nakatayo roon. Pabulong na napamura si Brando. Hindi man niya aminin pero siya mismo ang nakakumpirma na totoo nga yun. Bumalik na sa alaala niya ang lahat. Gusto niyang masuka. Hindi niya inakala na kakayanin niyang gawin yon nang dahil sa epekto ng droga. O ano? Naalala mo na ba ang ginawa mong kalokohan sa anak ko? Kung tutuusin pwede ka naming paslangin ngayon dahil isang malaking kasalanan ng ginawa mo. Pero dahil ikaw ang magiging ama ng apo ko, hahayaan kitang mabuhay. Kapalit ng buhay mo, panagutan mo ang anak ko. Ayaw kong lumabas ng anak ko na walang ama, ng isang bastardo. Oo nga, nagawa ko nga yun. Pero wala ako sa sarili nun eh. May naglagay ng droga sa iniinom ko, kaya hindi ko alam yung ginagawa ko. Ang tingin ko sa kalahati niya katawan isang buo. Kaya ano pa man ang dahilan mo, pinuntis mo pa rin ang anak ko. Diyos ko ka naman, Brando. Sa dami ng bubuntisin, manananggal pa talaga. Nginoon ko naman, Diyos ko naman, no? Panugutan mo ko. Palit nun, hindi namin sasaktan ang pamilya mo. Kung tatakas ka sa responsibilidad ng anak natin, mapipilitan kaming paslangin tong dalawang to. Maswerte ka pa nga Dahil kami yung tipo ng mga aswang na nakukuha pa sa pakiusapan. Dahil kung ibang aswang ang ginawan mo ng katarantaduhan, siguradong wala ka na ngayon. Pati ang tiya at pinsan mo. Brando, pananggutan mo yan. Mamamatay kami kapag tumakas ka. Yak kasi, pabaya ka sa buhay mo Oo na, tama na. Pabaya na ako sa buhay ko. Wala akong silbi. Wala akong trabaho. Kaya wala akong karapatan na maging ama. Hindi ko kayang buhayin yan. Kaya huwag niyo na akong wala ka nang iintindihin dahil kami ang magtutustos sa apo ko. Gagampanan mo na lang ang gabay ng isang ama. Kaya wala kang may dadahilan sa amin para hindi panagutan si Rosa. Rosa, anak, tingnan mo ang mukhang ito Di ba, ganito kagwapo ang mga gusto mo? Ayan na, magiging ama ito ng anak mo. Uy, hindi ko pananagutan yan Ayaw kong maging ama ng isang aswang. Huwag mo akong subukan! Papaslangin ko ang dalawang yan kapag hindi ka pumayag. Bigla na lamang pinahaba ni Rogelio ang kuko nito at hinila si Aling Lita. Tinutok nito ang matalas na kuko sa liig ng ginang. Brando naman! Makakaya mo bang mamatay si Mama dahil sa'yo, Ay naku, ona! Pananagutan ko na! Binaba ni Rogelio ang kuko nito at pinitiwan muli si Lita. Agad namang gumilid ang ginang at muling yumakip sa anak. At ikaw pa talaga ang may kondisyon? Pumapayag na nga ako Isa lang naman ang hiling ko, na sana pumayag ka rin. O sige, anong hiling mo? Huminga ng malalim si Brando. Tiningnan niya ang babaeng si Rosa. Sa mukha pa lang ng babae, masasabi niya na agad na yun ang mukha na ayaw niyang makita araw-araw. Para kay Brando, pangit sa paningin niya ang babae dahil kamukha nito ang pangalawang veteranang tsismosa sa lugar nila. Sige, pananagutan ko siya. Pero yung lower body lang. Ginagago mo ba ako, ha? Wala namang mali sa sinabi ko, Yung lower body lang ang pananagutan ko
Kasi yun lang naman ang nakatali ko nung gabing yun eh. Kapag pati ang upper body pinanagutan ko, di magiging kabit ang upper body. Sa makatuwid, ang magiging ina lang ng anak ko sa kanya ang lower body. Yun lang naman ang nakatali ko nung gabi. Wala naman yung upper body. Tanga ka ba? Iisa lang sila. Nahati lang sa dalawa. Anong lower body pinagsasabi mo na magiging ina ng anak mo? Ginagamit mo ba ang utak mo, ha? Upper body ang magdadala ng sanggol. Nauubos na pasensya ko, ha? Hindi ko na kayang kausapin ng sinaulong kagaya mo. Oo na, sige na. Pananagutan ko na yung lower and upper body. Ang ibig ko sabihin, yung buong siya. Nakahinga ng maluwag si Lita at Randy. Buong akala na mag-ina ay katapusan na nila kapag umiral na naman ang katangahan ni Brando. Basta, ipangako nyo lang sa akin ha, na hindi nyo sila sasaktan kahit na kailan. Huwag ka mag-alala. Kasama mo silang titira sa lugar namin. Ha? Total, pumayag ka na. Sasama na kayo sa amin ngayong gabi. Pupunta na tayo sa lugar namin. Huwag kayo mag-alala. May sarili kayong titirhan doon. Kaya mag-impake na kayo. Maghihintay kami sa labas. At kapag tinangka niyong magsumbong sa iba, o kaya tinangka niyong tumakas, may mamamatay sa inyo. Ano? Naintindihan niyo ba? Wala nang nagawa pang tatlo kundi ang tumango na lamang. Batid nilang mapapaikli talaga ang buhay nila kapag may ginawa silang hindi maganda. Mama ka talaga kahit kailan, Brando. Paano na ang bakery? Kumuha tayo ng pagkakataon. Tatakas tayo. Huwag niyo na pong tangkain, Tia. Hindi nila tayo sasantuhin. Visit ka kasi. Puro na lang problema ang dulot mo sa akin. Makailang beses na silang kinatok ng mga aswang sa labas. Nagmamadali na silang nag-impake at saka lumabas na rin ng bahay. Para hindi sila makita ng mga tao, pinili ng mga aswang na dumaan sa liblib na lugar. Magkakadikit lang ang tatlo habang naglalakad sila sa madilim na daan. Hindi pa rin makapaniwala si Brando na darating ang punto na makakasama nila ang mga aswang. Isang malalim na paghinga na lang ang nagawa ng binata. Nagsisisi na siya na kung may babalik lamang niya ang gabing yun, hindi niya gugustuhin makipag-inuman sa mga adik. Halos kalahating oras ang kanilang nilakad. Sa wakas ay natanaw na rin nila ang isang maliit na baryo. Bilang sa daliri ang mga bahay na naroon. Kahit na walang supply ng kuryente, maliwanag sa lugar dahil sa mga malalaking sulo na nasa daan. Double check ko lang ha, mga aswang ba talaga kayo o baka nananaginip lang ako? Ngumisi lang sa kanya ang matandang si Rogelio. Totoong nangyayari ang lahat ng ito, Brando. Hindi ka nasabog, no? Ay naku naman, kainis! Paglapit nila sa maliit na baryo na yon, ay sinalubong sila ng mga naroon. Sa tingin pa lang, alam na ni Brando na aswang ang mga yon. Magginig kayong lahat. Kasama na namin ang ama na magiging apo ko. Isa siyang tao, pero hindi niyo siya pwedeng galawin. Ganon din ang dalawa nitong kasama na tao rin. Ituring niyong sila ay parte ng angkan natin. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, magkakaroon ng dugong tao sa ating lahi. Nagpalakpakan pa ang mga aswang ng naroon, habang si Brando at Randy naman ay napapakapit na lamang kay Aling Lita. Sumunod kayong tatlo sa akin. Dinala sila ni Rogelio sa isang bahay na may kalawakan din ang bakuran nito. Mukhang maayos din ang loob. Nagtataka si Brando kung bakit doon sila titira. Kung tutuusin, dapat ay malupit sa kanila ang mga aswang na naroon dahil di hamak na tao lamang sila. Ganito ba talaga kayo? O baka medyo mabait lang kayo sa amin kasi nabuntis ko yung anak nyo? Napatigil ang matandang lalaki na si Rogelio at tumingin ng seryoso kay Brando. Bakit? Ang tingin mo ba sa lahat ng aswang mababangis? Hindi ko alam. Sa totoo lang, wala naman talaga akong alam sa inyo Kung hindi ako sabog nung gabing yon, hindi ko malalaman na totoo pala mga aswang Hindi na nagsalita pa si Rogelio. Naano na itong pumasok sa loob ng bahay at sumunod na rin ang tatlo. Simple lang ang loob. Bungad ang higaan at maayos naman ito.
Dito na kayo maninirahan dahil parte na kayo ng pamilya namin. Diyos ko, bakit naman ganyan? Tradisyon ng mga aswang ang sinusunod natin, hindi tradisyon ng mga tao. Nagpasalamat na lang kayo dahil sa mga aswang nakalmado kayo napunta. Hindi pa kami yung mababangis na iniisip ninyo. Sandali. May pinatatakbo kasi akong bakery. Ano yun? O sige, papayagan kitang makabalik-balik doon. Pero sa oras na magsumbong ka sa iba tungkol sa aming mga aswang na narito, tigok ang nanay mo. Lumangon na lamang si Randy. Pinangako na lang nito sa sarili na kahit na anong mangyari, wala siyang pagsasabihan. Lumabas na ang pinunong aswang na si Rogelio. Nang masiguro na mag-ina na wala na yon, agad nilang nilapitan si Brando. Pinagkukukurot ni Aling Lita ang binata. Pinagbababatukan naman ni Randy yon. Aray, ano ba? Bakit pa kayo nananakit? At hindi mo pa talaga alam kung bakit ang sarap-sarap mong saktan ngayon? Dahil na naman kasi sa'yo, kaya nalagay sa alanganin ng buhay namin ni Mama. Pampira ka talaga oh. Kung nagtitino ka lang kasi, hindi tayo aabot sa ganitong punto eh. Wala ka sanang tinirang manananggal sa sagingan. Oo na. Kasalanan ko na. Hindi nyo naman kailangang ulit-ulitin kasi hindi ko naman kinakalimutan eh. Patawarin nyo na ako kung pati kayo nadamay. Mas maigi pa sanang nawala na lang ako eh. Nang sa ganun, aray! Anong mawala? Sira ulo ka talaga. Iiwan mo sa amin ang problema mo. Hoy, magpakalalaki ka. Yan ang kulang sa iyo eh. Isa kang duwag. Kaya ka iniwan ni Ariela eh. Kasi yan ang wala sa iyo. Lagi mong tinatakasan ang problema mo. O ano, narilto ka tuloy ni Mama. Kulit mo kasi. Sige na, huwag na kayo mag-alala. Ayusin ko tong gusot na ginawa ko. Pinapangako ko na makakaalis din kayo rito. Ay nako, Panginoon ko. Ako nagkulang sa iyo. Pampihirang buhay naman ito oh. Naupo na lamang sila sa sahig. Tulala ang tatlo. Si Brando lutang ang utak. Binabalikan pa rin niya sa alaala kung papaano niya nagawang galawin ang manananggal. Doon niya napatunayan na mas demonyo pa sa demonyo ang drogang natira niya. Mga ilang sandali lang may kumatok na sa kanila. Si Brando na ang nagkusang nagbukas ng pinto. Bumungad sa kanya si Rosa na kasama ang iba pang aswang. May mga dala silang mga kaldero ng ulam at kanin, pati na rin plato at tubig. Pinabibigay sa inyo ni Ama. Kumain na daw kayo. Hindi kami kakain ng pagkain na galing sa mga aswang. Baka mamaya niyan maging aswang pa kami kagaya nyo. Tumingin ng seryoso ang babae sa kanya at umirap pa ito. Iritang-irita talaga si Brando sa babae. Bukod sa napapangitan siya rito, hindi rin gusto ni Brando na nag-iinarte yon. Hindi kami nangyayanggaw. Ang pagkain ng mga tao ay pagkain din namin. Pero may kaunting pagkakaiba lang sa lasa. Kung ayaw niyong kumain, wala namang problema. Hindi naman kami magugutom eh. Hayaan niyo na lang na mamatay kayo sa gutom dahil sa pagdududa. Padabog na lumabas ng bahay nila ang dalagang si Rosa. Pag-alis ng mga yon ay kaagad silang lumapit sa lamesa. Pagbukas nila ng kaldero, umalingasaw ang mabangong singaw ng tinola. Hinalo-halo pa ni Lita ang laman nito at napagtanto na manok yon. Baka mamaya karne ng tao yan eh. Diba Randy? Sabi mo, nakain sila ng karne ng tao? Binatukan ni Lita ang binatang si Brando kaya nanahimik ito kaagad. May ba ang tao? Tingnan mo oh. Manok yan. Ma, safe bang kainin yan? Simpleng tinolang manok lang yan eh. Wala kayong dapat ikabahala. Buti naman. Nagugutom na ako eh. Kung totoo mga aswang nga sila, parang hindi naman sila nakakatakot. Para mga simpleng tao lang din naman pala sila. Ang pagkakaiba nga lang, bigla silang nagiging halimaw. Baka nga ang tama ang inala ko. Hindi sila gaya ng ibang aswang. Parang sila yung uri ng mga aswang na nahahawik sa tao yung pamumuhay nila. Basta,
kumain na tayo. Nagugutom na ako eh. Nilantakan na ng tatlo ang pagkain sa lamesa. Sarap na kumakain si Brando. Parang sandali niyang nakalimutan na nasa lugar sila ng mga aswang. Sa sobrang sarap ng tinola, napahimas-himas pa ng tiyan si Brando. Ay, nabusog ako. Mas masarap pa to sa luto ni Tia eh. Mismo. Hay, mga lintik kayo. Huwag na kayong kakain ng luto ko kahit kailan, ha? Pagkatapos kumain, humiga na rin sila para matulog. Napailing na lamang si Brando nang makitang nakatulog na ang mag-ina. Hindi siya makapaniwala na nagawang matulog na mga yon kahit na alam nilang nasa lugar sila ng mga aswang. Sarap ng tulog ng dalawang to. Feel at home na kaagad. Hindi dinadalaw ng antok ang binata. Naisipan na lamang niyang lumabas ng bahay. Balak niya lang sana ay tumambay sa bakuran. Pero nakarinig siya ng malakas na boses na nagmumula sa di namang kalayuan. Base sa boses na naririnig niya, may pagkamaangas ang may-ari ng tinig na yon. Dahil sa minanang pagiging kismoso kay Aling Lita, maraan siyang naglakad palabas ng bakuran. Hinanap niya kung saan nagmumula ang mga tinig na yon. Hanggang sa ilang sandali lang, nakita niya ang matandang si Rogelio na may kausap ding lalaki. Nasa pagkakatansya ni Brando, mas bata yung kaysa kay Rogelio. Mga nasa edad 45 hanggang 50. Nakikiusap ako sa iyo. Umalis na kayo. Wala kaming tinatagong tao rito. Lahat ng nandito ay puro mga aswang. Hindi mo kami maloloko. Kanina nang dumaan ako rito, may naamoy akong dugo ng tao. Hindi lang isa, kundi 3. Kaya Rogelio, ituro mo sa akin kung nasaan sila. Ador, maniwala ka. Guni-guni mo lang yon. Walang tao sa baryo namin. Nagulat na lamang si Brando nang biglang sakali ng lalaking si Ador si Rogelio. Mga mabababang uri lang kayo ng aswang. Kaya paano mo nagagawang maglihim sa mataas na antas ng aswang kagaya ko? Bakit? Gusto niyong suluhin ng mga taong yan? Magsasalita pa sana si Rogelio pero bigla na lang nakalunok ng lamok si Brando. Mula sa pinagtataguan niya, napalingon sa kanya ang mga aswang nang maubo siya. Nakita niyang papalapit na sa kanya ang tauhan ni Ador. Pero naramdaman na lamang ni Brando na merong humila sa kanyang paa. Hindi ka nila pwedeng makita. Nagtago sila sa silong ng isang bahay. Tinakpan ni Rosa ang bibig ni Brando para hindi na yon makalikha ng ingay. Nang masiguro ng babae na hindi na nakasanod sa kanila ang tauhan ni Ador, ay nakahinga na ito ng maluwag. Sabihin mo nga sa akin, aswang din ba mga yon? Mababangis aswang sila. Palagi nilang binubuli ang mga aswang dito. Kasi alam nilang hindi naman kami kagaya nila na mababangis at malalakas. Di totoo pala na mabubuting aswang kayo? Hindi ko masasabi. Kasi ang paniniwala ng mga tao, wala namang aswang na mabuti. Ang masasabi ko lang, sinusubukan naming mamuhay ng kagaya ng sa inyo. Nang sa ganon, maintindihan namin kung papaano maging tao. Ganun ba? Pero bakit nila kami hinahanap? Kakainin ba nila kami? Oo, kumakain sila ng karni ng tao. Kaya sa oras na malaman nila na nandito kayo, mapapahama kayo at ang buong angkan ninyo. Pero buti na lang kinain niyo yung tinola. O bakit? Pagiging aswang na ba kami? Hindi, dahil sa tinola, hindi na nila maamoy ang dugo ninyo bilang tao. Ha? Basta, hindi nila kayo pwedeng makita. Isa pa, hindi ka rin pwedeng mamatay. Ikaw ang magiging ama nitong dinadala ko, no? Matanong ko lang huwag ka sana magagalit. Di ba sabi mo nabuntis kita? Paano pala yun? Kapag lumaki na ang tiyan mo, tapos nahati ka sa gitna, di malalaglag yung bata. Kapag buntis ang manananggal, hindi na nahahati ang katawan niya. Delikado para sa bata. Literal na malalaglag talaga. Hindi na napigilan ni Brando ang matawa, pero mabuti na lang ay napigilan niya kaagad.
Eh, kanina pa tayo rito sa ilalim ng bahay na to. Pwede na ba tayong lumabas? Mamaya na. Hintayin muna nating umalis si Ador. Bumuntong hininga na lamang si Brando habang nakadapa sila roon. Makalipas ang ilang minuto, naramdaman na rin ng babae na nakalis na si Ador at ang mga kasama nito. Agad naman silang pinuntahan ni Rogelio nang malamang nasa labas pa si Brando. Galit na galit si Rogelio sa binata. Bakit ka ba nasa labas? Paano kung nakita ka ni Ador? Eh di patay ka na sana ngayon. Hindi ka ba talaga nag-iisip? Pasensya na ho. Gusto ko lang ho sanang magpahangin eh. Kaso narinig ko yung boses nung maangas na yon. Kapag namatay ka, mawawala ng ama ang magiging apo ko. Naintindihan mo ba sinasabi ko, ha? Tatangon-tangon na lamang si Brando sa takot na baka bigla na lang siyang saktan ni Rogelio. Sige na, umalik ka na sa bahay niyo. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Paliwanag! Nagmamadaling tumakbo si Brando. Napatid at nadapa pa nga ito pero agad-agad din namang bumabangon. Agad niyang sinarado ang pinto na makarating sa bahay. Mas natakot pa ako sa kanya kumpara dun sa Ador eh. Ay nako, makatulog na nga lang. 1 linggo ang nakalipas. Tila unti-unti nang nasasanay ang tatlo sa pamumuhay ng mga aswang doon. Hindi rin naman kasi nalalayo ang pamumuhay ng normal na tao sa sistemang naroon. May mga tradisyon at kultura nga lang na weirdo ang mga aswang doon. Pero kahit na papaano ay nagagawang pakisamahan nila Brando. Ang tagal naman makabalik ni Randy, tiya. Kaninang umaga pa yun umalis ah. Malamang galing sa bakery. Parang hindi mo naman alam na hapon ang sarado nun. Eh magagabi na eh. Bakit mo pa ba hinihintay si Randy? Pwede ka naman pumunta kay Rosa. Magkakaanak ka na, kailangan mo pa ng kasama. Mahiya ka naman, oy! Tiya, hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa mga nangyayari. Nakabuntis ako ng manananggal. Tapos magkakaanak na ako na hindi ko alam kung aswang din. Eh matuto ko na sa mga kamalian mo. Yan ang matagal ko nang sinasabi sa iyo eh. Ang isang kamalian pwedeng maging dahilan para magbago ang buhay mo. Ay nako, siguro kailangan ko na lang din talagang gawin ang nararapat. Hindi naman sila masasama eh. Oo, yan ang dapat. Pasalamat ka na lang kasi kahit aswang sila hindi nila tayo sinasaktan. Ay sige na, buntahan mo na si Rosa. Baka gabi na si Randy. Mapait ang ngiti na pinakita ni Brando. Naglakad na rin siya patungo sa kinaroroonan ng bahay ni Rosa. Kahit na siya ang ama ng dinadala ng babaeng aswang, hindi pa rin sila nagsasama sa isang bahay. Dahil hindi naman sila kasal. Naabutan ni Brando si Rosa na naglalabas sa bakuran. Kung hindi niya alam na aswang yon, iisipin niyang kagaya lamang si Rosa sa mga pangkaraniwang babae sa kanilang lugar. Hindi mo naman kailangan tulungan ako lagi eh. Wala naman namamagitan sa ating dalawa bukod sa anak natin. Parte na rin ng pananagutan ko ang alagaan ka dahil dala-dala mo yung anak natin. Sa totoo lang, nawiwindang pa rin ako sa nangyari. Hindi pa rin ako makapaniwala na nakabuntis ako ng aswang. Pero, alam mo, sa kabilang banda, naisip ko rin na wala rin namang pagkakaiba kung tao ang nabuntis ko eh. Dahil kung mabuti ka, karapatan mong panagutan kita kahit na aswang ka pa. Maraming salamat. Dinulungan ni Brando ang babae sa paglalaban nito. Madilim na ang paligid na matapos nila yon. Isinasampay na lamang nila yon nang makita sila nila Aling Lita at Randy. Natatarantang tumakbo palapit yon sa kanila. Oh, bakit? Ano ba problema? Pinapunta kami ni Mang Roelio dito kasi yung mababangis daw na aswang alam nang nandito tayo. Ano? Si Ador? Anong gagawin natin? Kakainin daw tayo ng mga yon. Diyos ko naman, Panginoon, gabayan mo kami. Kailangan niyang umalis. Sumama kayo sa akin. Hindi pa man sila nakakaalis, biglang dumating si Rogelio na dumaan pa sa bungat. May dugo na ito sa bandang noo.
Sige na, umalis na kayo. Alam na nilang nandito kayo. Rosa, sumama ka sa kanila. Brando, alagaan mo ang anak ko, ha? Bilis ka! Paano kayo? Huwag mo na kaming intindihin. Kami nang bahala para hindi nila kayo mahabol. Tumakbo na paalis ang apat. Pero hindi pa man sila nakakailang hakbang, dumating na ang aswang na si Ador. May hawak-hawak pa yon na ulo ng kapwa-aswang. Napatigil sila ng dahil sa takot. Maging sa gilid din ay may mga aswang na rin nakasama ni Ador. Agad na humarang si Rogelio. Huwag mo silang sasakin. Ako lang naman na nagsinungaling sa iyo, Ador. Walang kinalaman ng mga taong ito. Rogelio. Ang galing mong magpanggap na wala kang tinatago. Pinagmukha mo akong tanga. Akala mo siguro hindi ko malalaman na tinatago mo ang mga taong yan, ano? Nagkakamali ka ng iniisip. Hindi ko sila gustong suluhin. Tinatago ko sila rito dahil nabuntis ng lalaking ito ang anak ko. Yun ang dahilan. Ha! Sinusubukan mong makabuo ng sanggol na kalahating tao at kalahating aswang? Bakit? Gagamitin mo ang sanggol laban sa amin? Alam mong malakas ang dugo ng tao at aswang, kaya... Sandali lang. Sino ka namang bastos ka? Nagsasalita pa ako, ha? Nang mapadpad ako sa lugar na to, napatunayan ko na hindi pala lahat ng aswang ay kasing sama mo. Nalaman ko na meron pa palang aswang na parang kagaya ng tao. Naging basura ang buhay ko dahil sa isang babae. Sinira ko ang buhay ko. Marami akong pinerwisyo. Dahil sa mga maling desisyon ko, nakagawa ko ng kasalanan. Nakabuntis ako ng aswang. Pananagutan ko yon para itama ang pagkakamali ko. Tapos? Ha? Ano? Wala lang. Sinabi ko lang. Rin ko naman ang epal mo. Hindi ka na nga napapansin ng Ador na yan, nagpapansin ka pa. Ador, nakikiusap ako sa iyo. Itigil mo na ito. Hayaan na natin silang makalis kasama ang anak ko. Pasensya ka na, Rogelio. Pero mag-iisang linggo na rin kasi akong hindi nakakakain ng karne ng tao. Kaya kahit na lumuha ka pa ng dugo dyan, hindi mo ako mapipigilan. Nagtalunan na ang mga kasamahan ni Ador. Kaya sa puntong yon, hindi na nagdalawang isip pa si Rogelio. Magpalad tayo! Mula sa likuran ng dalawang bahay na magkatabi, lumabas na ang mga kasamahang aswang nila Rogelio. Nakipagsagupa ang mga yon sa grupo ni Ador. Natulala naman si Brando sa nakikita niya. Hindi niya inakala na masasaksihan niya ang mga aswang na nagkakapatayan. Natauhan lang ito nang hilahin ni Aling Lita ang kanyang patilya. Tumakas na tayo! Nanonood ka pa dyan, ha? Habang nagkakagulo, sinamantala nila ang pagkakataon para makatakas. Dumaan sila sa gilid. Nang makalabas sila ng baryo, pinasok nila ang kagubatan. Teka, saan tayo pupunta? Hindi ko alam. Basta kailangan nating lumayo. Teka, hindi ka ba pwedeng makalipad? Hindi. Kailangan ko mahati bago lumabas ang pakpak ko. Hindi ka naman pwedeng tumakbo. Yung tiyan mo parang 5 buwan na kahit na 1 linggo pa lang. Baka makunang ka. Halika na, bubuhatin na lang kita. Ha? Anong ha? Hotdog? Walang nagawa si Rosa. Binuhat siya ni Brando at tumakbo na sila ulit. Aminado si Brando na mabigat ang babae. Kahit payat yon, para siyang bumubuhat ng 1.5 sako ng bigas. Pero dahil may malasakit siya sa batang nasa sinapupunan ng babaeng aswang, ayaw niyang matagtag ang tiyan nito kakatakbo. Kaya kahit mabigat ay nakakaya niyang tiisin. Sandali lang. Iniigal na si Mama. Sira ulo ka. Bakit mo pa kasi pinatakbo? Binuhat mo na lang din sana. Kaya daw niya. Ayan tuloy. Sandali. Pahinga tayo, sandali. Pwede. Baka may makasunod sa atin. Randy, buhatin mo na lang si Tia. Ang kulit mo naman kasi, May. Pinasan ni Randy ang ginang at tumakbo na silang muli.
Pagdating nila sa pusod ng kagubatan, bigla silang napatingin nang makitang nag-aabang na roon si Ador. Maliwanag ang buwan noong mga oras na yon. Kaya naman, kitang-kita nila ang nakakatakot na anyo ng lalaking aswang. Merong itong pakpak na malapad. Bato-bato ang katawan at mahaba ang dila. Binaba na muna ni Brando si Rosa. Ganon din si Aling Lita. Rosa, bakit ganun? Hindi naman nahati ang katawan niya pero bakit siya may pakpak? May mga aswang na pinagkalooban ng pakpak kahit hindi manananggal. Mababangis na aswang ang mga uri nila. Tingnan mo nga naman. Masosolo ko ang 3 tao na ito. Mukhang magandang hapunan ang meron ako ngayon ah. Hindi mo sila magagalaw. Eh anong magagawa mo? Buntis ka, di ba? Gusto mo rin bang kainin ko yung dinadala mo? Buo na ba yan? Hoy, ako harapin mo. Huwag kang pumatol sa babae o sa matanda o sa mamas boy. Ako ang kalabanin mo. At ano naman ang magagawa mo, ha? Ano? Hindi na nakapagsalita pa si Brando nang bigla na lamang tumalon sa harapan niya ang mabangis na aswang. Dinakma siya nito sa liig at iniangat sa ere. Pero napitiwan siya agad nito nang tusukin niya ang mata ni Ador. Bumuelo si Brando at sinuntok niya ng malakas si Ador sa muka. Pero sa kasamaang palad, hindi yung tinabla ng suntok niya. Sa halip, siya pa ang nasaktan. Aray ko! Aray! Muling nahawakan ni Ador ang binata at saka binalibag. Galit na galit yung kay Brando. Kaya naman agad nitong nilapitan ulit ang binata. Nasa aktong kakagatinan nito sa liig si Brando nang biglang dumating si Rogelio. Galing ito sa itaas ng puno. May hawak itong itak na siyang pinangtaga nito sa ulo ni Ador. Napatras yun at saka nagpagewang-gewang. Pagtapusan na ng kasamaan mo, Ador! Hindi mo na kami ulit mapakapakan! Tuluyan ang bumagsak sa lupa ang wala ng buhay na si Ador. Hindi naman makatayo si Brando dahil sa sobrang sakit ng katawan. Pinasa na lamang siya ni Rogelio sa balikat. Nang makabalik na sila sa baryo, patay na ang mga kasamahan ni Ador. Kinaya nilang talunin ang mga yon dahil sa matagal ng strategy na inaral ni Rogelio. Ngayon, ligtas na kayong mananatili rito. Brando, maraming salamat sa pagprotekta sa anak ko at sa apo ko. Walang anuman pero pwede bang ihiga mo muna ako? Sobrang sakit ng katawan ko eh. Natawa na lamang si Rogelio. Maya-maya lang ay dinala na siya sa isang silid. Mula nang matalo nila si Ador, nawala na ang pangamba ng mga aswang na naninirahan doon. Nadagdagan ng moral ng mga ito para magpatuloy sa buhay. Samantala, sa lumipas na 6 na buwan ay tuluyan ng nanganak si Rosa. Kumpara sa tao, mas mabilis manganak ang mga aswang kaya hindi na rin nagtaka pa si Brando. Lalaking sanggol ang isinilang ni Rosa. Kahit na alam ni Brando na may dugong aswang ang batang yon, hindi pa rin nagbago ang tingin niya roon. Para sa kanya, anak niya pa rin yon kahit pa anumang tahakin itong landas kapag lumaki. Tatanggapin niya yon sakaling maging ganap na itong aswang. Ang paglabas ng anak ni Brando sa mundo ang siyang naging hudyat para kay Brando na magtinuna sa buhay. Naganap na siya ng trabaho. Tuluyan na niyang kinalimutan si Ariela at tinuon na lamang ang atensyon sa kanyang anak. Dahil wala namang namamagitan sa kanilang dalawa ni Rosa, hindi sila nagsama bilang mag-asawa. Ganun pa man, pareho nilang pinalaki ng maayos ang batang pinangalanan nilang Grandosa. Papasok ka na ba sa trabaho? Nagsusuot ng sapatos si Brando noong mga oras na yon nang puntahan siya ni Rosa. Doon na rin kasi siya tumira. Habang si Aling Lita at Randy naman ay bumalik na sa kanilang baryo. Oo, maraming kargahan ngayon eh. Ikaw na munang bahala sa anak natin ha. Babawi na lang ako mamaya pag uwi ko. Wala namang problema sa akin. Nasaan na pala yung anak natin?
kasama ni Papa. Anong ginagawa? Kumakain ng manok. Napatigil sa pagsisinta si Brando. Kumakain ng manok? Oo, kalma lang. Siyempre pritong manok. Anong akala mo, hilaw? Ay nako, kinabahan ako ron Huwag ka mag-alala. Kagaya ng pamumuhay namin, ganun din ang pamumuhay na kakamulatan ng anak natin. Maraming salamat Huwag ka rin mag-alala. Magmula mamayang gabi, magiging ganap na pamilya na tayo. Ha? Manliligaw ako. No? Ay, teka lang bumalik ka rito. Napapangiti na lamang si Brando habang naglalakad na paalis. Sa halos 7 buwan na kasi niya roon, natutunan na rin niyang mahalin si Rosa. Hindi na niya iniisip pa kung anong uri si Rosa. Ang mahalaga na lamang sa kanya ay ang kabutihang puso nito. Masayang pumasok sa trabaho si Brando. Alam niya, masaya rin siyang uuwi dahil may 2 naghihintay sa kanya. Ang kanyang anak at ang manananggal na magiging ganap na niyang asawa. Wakas,